This is my point-to-point path profile in microwave communications. This is my design and the location I chose is in Kasiguran, Sorsogon. Ito po yung yung location. Ayun, kung makikita niyo po, ito po yung location dito sa receiver po or transmitter po pala yan, itong part. Ito po yung location kung saan mas nasa nasa road na part, tapos itong sa transmitter naman or yung receiver pala, itong yung receiver, ito po yung nasa bundok. Ngayon sa pagpili po ng location, meron po tayong kino-consider na mga kailangan i-consider para makapagpatayo ng tower. Unang-una yung zoning ordinance, pangalawa yung location, and pang-last is accessibility. So ano po ba ang zoning ordinance? Ito po yung kailangan sundin pagtatayo ng mga tower. So, dito po sa aking part ay based sa aking survey po dito sa barangay ng Kasiguran is kailangan daw pag-follow ng NTC Memorandum Circular number 0908-200 yung sa Microwave Link Frequency Assignment and Coordination. Yung sa BFP Fire Code naman po of the Philippines RA 9514 or ang Clearance and Fire Safety Compliance, kailangan din daw po ito. Then yung NSCP po, yung 2015 Structural Design Standard. So sa kasiguran po, nakapasok po siya dun sa Zone 1, which is ang 250 km per hour na wind yan. And then yung isa po, yung sa DPWH and LGU permit, Local Building Permit and Zoning Compliance. Pag approved, pag nasikaso na daw po ito, tsaka na po pwede ma-start yung project about dito sa microwave communication. Pangalawa naman po is ang location. Ayan, kung pipili po ng location, kailangan po meron siyang road, malapit sa road, tapos yung daan is hindi siya yung mahirap daanan. Then yung accessibility yan, interconnected lang po ito sa location. Kailangan yung tatayuan na tower is meron siyang safe access na road, merong mga malapit na bilihan na mga gamit para makapatayo ng tower para din sa sa safety. So ayan po, then we have here next is our path profile. Ayan, since kailangan din i-consider yung location, dapat wala po palang obstruction sa gitna ng tatayuan na point to point na na tower. Ayan, so yan po yung path profile, and ang distance po ng napili kong lugar is umabot po siya ng 10.2 kilometers. Tapos po dito makikita po natin na yung pinaka highest peak niya is nasa 230 meters po, and yung pinaka mababa niya is nasa 19. So bale pwede na po itong location na to para makapagpatayo ng tower. Kailangan lang po sumunod sa zoning ordinance and sa pag-survey ng lugar. So ito po yung mga formula na ginamit para makompute yung mga needs para makapagpatayo ng tower or yung actual formation ng tower. So una po is ang effective earth bulge is, ang formula po niya is D1 times D2 all over 12.75K. Yan po yung ginamit sa pag-compute ng earth bulge. Then meron po tayong first Fresnel zone or yung radius, which is ang formula is 17.3 times the quantity, the square root of D1 times D2 all over F times D. Then, sunod po niyan is ang Fresnel clearance, which is ang formula is 0.6 times F1 or yung Fresnel radius. Tapos, pagkatapos nito, yung total height extended naman po. Ang formula po niya is yung elevation plus earth bulge plus Fresnel clearance plus vegetation po yan. Ito po yung HEXT. Then, sunod naman po dito is yung LOS or ang line of sight. So, ang formula po niya is yung yung total distance. Basta dito po, nakalagay dito is Y1 plus the quantity Y sub 2 minus Y sub 1 all over X sub 2 minus X sub 1 times the quantity X minus X sub 1. And so, ito po ay nakabase na lang dun sa formula na linagay ko sa Excel. So, ito po yung ginamit ko din. Pero same lang naman po siya ng formula na ginagamit talaga sa pag-compute ng line of sight ng mga tower. Then, after po kinompute ko din yung upper bound ng
ng line of sight and lower bound, which is ang LOS plus F1 and LOS minus F1. So, yun po yung mga formula na ginamit. Now, moving on naman po tayo sa Excel file para mas maintindihan natin yung ginawa ko. So, yung distance 1 po, nakuha ko po siya dahil sa mga peak dun sa may path profile kanina na pinakita ko. So, ayan po yung mga points na kinuha ko. Starting sa 0, meron po tayo sa 1.1, 258 yung elevation, sa 3.1 meters ay kilometers. Meron tayong 153 elevation, 4.42, 117, ayan, and so on. Then, yung distance to naman po, yan, ito naman yung nakuha. Ima-minus lang siya sa total distance yung D1. Yun na po yung D2. Then, yan po sa earth bulge, Fresnel radius, and Fresnel clearance. Yun na po yun. Yung vegetation po na 15 is given na po siya. Actually, yung standard niya is you only have to choose between 10 to 15. Then, yung antenna po na napili ko is a total height of 15.3 lang para malapit-lapit lang sa vegetation. Ayan, kaya kung mapapansin nyo po, hindi masyado mataas yung line of sight ko kasi pinili ko yung antenna na medyo mababa lang yung height. Then, after po nun, meron po tayo dito sa line of sight. Ayan. Makikita nyo naman po yan na po yung kinalabasan pag in-insert nyo na po yung formula sa Excel and then i-graph nyo na po siya. So, as you can see in the graph po, ito na po yun. Yung kulay blue po yung lower bound, yung kulay yellow ng line of sight is yan po yung upper bound. And yung orange po, yan yung earth curvature and earth bulge pala. Tas yung isa po yung elevation, yung kulay blue. So, overall po, ito po yung kinalabasan ng aking experiment dun sa point-to-point location. Thank you very much, sir. Love you, Mama Chup Chup.